Guys, for today's video, hindi ko alam kung matutuwa ba kayo o manggagalit kayo o ewan ko. Okay, lalo na ako I think I just made the decision starting this February na ilipat ang pera ko kay GoTyme. But parang nire-regret ko na yung decision na ginawa ko. Bakit? Well, may bagong update si GoTyme and hindi ko alam kung magiging masaya kayo, malungkot dito sa update na to. Kung gusto nyo malaman, well, samahan nyo ako. Ay nako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and personal finance na meron akong experience, ginawa ko na yan ng videos and playlists, makita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay guys, so si GoTyme ay parang town hall meeting. 'Di ba usually sa mga sa mga tech companies, pag magre-release sila ng bagong product, meron silang event, mga ganon. So, si GoTyme meron din. First quarter event daw nila. And nagbigay sila ng update about GoTyme and sa mga bagong products ba nila or mangyayari or updates sa bank products and services nila. Okay. So, yun na nga. Parang nire-regret ko na yung decision na ginawa ko. And malaking pera kasi yung nilipat ko coming from a traditional bank papunta kay GoTyme. Well, kahit pa paano naman alam ko kikita yung pera ko by the end of the month. Pero siguro bago magsimula yung bagong buwan, kailangan ko nang mag-decide kung anong gagawin ko dun sa pera ko kay GoTyme. Bakit? Anong ibig ko sabihin gagawin ng pera? Okay, so una, tingnan muna natin yung update with GoTyme. And later on natin i-discuss about sa pangit na nangyari. Okay, so ito, kung makikita nyo, sabi dito, nagkaroon ng live stream Q1 2024. Sabi niya, GoTyme, bank with us. Okay, ito daw yung kailangan nating abangan na updates coming from GoTyme. So, unang-una daw, nagkaroon pa ng additional deposit channel, di ba? Alam niyo yun sa mga Robinson Supermarket, nandun yung mga cash in and cash out channels ni GoTyme. So ito, mas pinalawak pa nila kasi kahit sa 7-Eleven, magkakaroon na ng cash in para sa inyong GoTyme account. Ayan, sabi dito, deposit in 7-Eleven stores nationwide. O di ba? Mas lumalawak, mas dumadami yung kung saan ka pwede mag-deposit. Okay. So, magkakaroon ng update sa mga credit card dealers nila. So, madadagdagan yan or magkakaroon at madadagdagan yan. Pangalawa, meron ng bagong feature si GoTyme na pwede na tayong mag-request ng bank statement, digital bank statement, and bank certificate kay GoTyme. Diba, kunyari pupunta ka sa traditional banks and you have to request and pay for that copy of bank statement and bank certificate. Diba? Saan ba ginagamit yun? So, ginagamit siya pag maglo-loan ka. Yan. So, kailangan mong humingi ng certification from the bank and yung bank statement mo. Or, kunyari, mag-apply ka ng visa. Yan. So, kunyari, pupunta ka ng Japan, mag-tourist ka. Kailangan mo yung mga information na to. Bank certificate. At least, ito, digital na. Ipiprint mo na lang, meron ka na. Hindi katulad sa mga traditional banks na pupunta ka, magre-request at magbabayad ka pa. Use Go Reward points to buy, load, and pay bills. Well, okay din naman to. Kasi like for me sa Robinson Supermarket talaga kami nag-grocery versus sa SM. Kasi between the two, mas mura. Though yes, merong mas mura. Si Aling Puring mas mura. Pero hindi ako dito sponsored Pero mas convenient kasi sa akin sa Robinson. Kasi nandun na ako sa mall, bababa lang ako, makapag-grocery na ako. So nag-earn ako ng Go Rewards points madalas. Kaya good din to na pwede mo siyang ipang pay bills. Kasi, pag ginagamit yung Go Rewards points ko, usually, pag lumaki, naka 1,000, tsaka ko lang, pinapa-deduct sa groceries. Or, minsan, kunyari, bibili ng toys ng mga anak ko. So, at least ito, mas meaningful na pwedeng ipambayad sa bills. Okay. Earn boosted Go Reward points in Caltex. Ako, hindi masyado. Siguro sa inyo na may sasakyan na sa Caltex nagpapagas, baka okay to sa inyo. And then, meron na daw personal QR. May sarili kang personal QR, which is hindi naman din masyadong interesting update. But, this one, ito yung, hindi ko alam kung gusto nyo ba to. Ako, ayaw ko nito. Well, ito, 4% per annum na ang interest niya sa savings account. Coming from 5% to 4%. Okay.
Bakit? 1% lang naman eh. Uy guys yung 1% na yun, ang laki na nun. Ganito kasi yan. Sa 5%, 20% dito ay kakaltasin para sa withholding tax. So, technically, 4% lang yung makukuha mo interest income. So, ito yung net income mo. Pero dahil binabaan na nila sa 4%, itong 4% na to ay mababawasan pa ng 20%. So, para mga ganito lalabas. Yan. Ganyan. Kasama to. Napangan na illustration natin. Pero yan. So, around 3 point something % na lang yung magiging net interest mo dahil binawasan pa ng 20% ulit ng withholding tax, which is mababa siya talaga. Though, good thing with GoTyme is wala pa rin namang cap ang kanilang interest. Meaning, kunyari meron kang 10 million, well, lagay mo dyan, kikita pa rin yan ng 4%, which is, sa mga mayaman business owner, malaki yan. And it's still a viable decision for those people na may malalaking pera. Though, para sa akin, hindi pa naman ganun kalaki ng pera ko, pero it's a turn off for me right now. Hindi ko alam kung paanong gagawin. Hindi ko talaga alam eh. Wala pa akong next move sa chess. Pag-iisipan ko in the coming weeks kung anong gagawin ko sa pera ko. Kasi sabi ko nga sa inyo, nag-iipon kami. Kahit pa paano malaki na yung naipon namin para sa bahay at lupa. Kano pa bahay at lupa ngayon? 6.5 million? Well, kahit pa paano, may naipon na kami. Yun ang masasabi ko. Yan. So, maghahanap ako. Baka siguro this time, mapag-aralan ko na yung Pag-ibig MP2 na halos same interest rate din pero non-taxable, meaning walang withholding tax. So, kung kunyari nag-declare sila ng 5%, well, 5% yung makukuha ko talaga. So, mas malaki talaga yon. Kay Own Bank naman, medyo nagte-test pa ako ng water. Naglagay ako kay Own Bank ng pera. Tinitingnan ko kung magkakapalagayan kami ng loob ni Own Bank. Siguro ang maximum na pwede kong ilagay kay Own Bank is up to 499,000 para PDIC insured. Hindi ako masyadong kabado. Okay, so habang nag-edit ako ng video na to, hindi ko pala na-explain kung bakit daw ginawa ni GoTyme na magbaba ng kanyang interest rate from 5% to 4%. So, ang explanation daw nila is kailangan daw nilang gawin itong necessary change na to para makapag-continue na makapag-serve ng mga customer. In short, parang pinaganda lang nila na kailangan namin gawin to kasi kung hindi namin gagawin to, hindi na namin kayo mabibigyan ng mas mataas na interest. So, parang ganito rin actually yung mga explanation na ni Maya at saka ni Cbank. Parang, for us to continue to serve you more, we need to do these necessary changes. Which is, wala nga tayong magagawa about it. So, yan. So, now, back to our regular video. Yun! So, sana may napulot kayo dito na information about GoTyme. Pero, am I regretting the decision na ginawa ko? Medyo partly. Pero there is still a chance na ituloy ko yung pagbabangko with GoTyme if hindi pa ako siguro makalipat with MP2. Kasi, yun nga, ang habol ko naman dito is yung uncapped limit ng malaking interest rate nila. So far, wala pa akong ibang banks na nakikita na may uncapped na interest rate. Yung malaking interest rate na uncapped sa mga digital banks or kahit sa mga traditional banks Sa mga traditional banks, sobrang liit talaga. So, ayan. Kung meron kayong suggestion, please let me know sa comment section sa baba kasi naghahanap talaga ako ng magiging next move ko para kumita yung pera ko kahit papano. Kung sasabihin niyo naman mag-business ako, hindi ko na kaya guys Ang dami kong iniintindi. And kung investment naman, siguro yung mga ganitong investment na lang, siguro time deposit, yung mga ganyan, MP2. Kasi if mag-i-stocks ako, medyo nasubukan ko sa yung crypto kaya medyo inayawan ko. Ayoko ng mataas ang risk. Pero guys, let me know sa comment section sa baba kung ano pa yung masasuggest nyo sa akin para mapag-aralan ko. Okay? So yun lang muna for today's video. Okay, for our question of the day, based dito sa magiging update ni GoTyme this coming March 1, okay lang ba sa inyo o medyo nakaka-dismaya? Lalo na itong interest rate decrease ni GoTyme. Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And also, syempre, huwag niyong kalimutan maglagay ng hashtag #road275k sub and mag-like and subscribe dito sa aking channel for your chance naman na manalo ng isang cellphone once we reach the 75k milestone. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay at Evelyn Lozada 3649. Sabi niya, thank you po, sobra. Thank you rin, sobra din. At Evelyn Lozada 3649. Shoutout sa'yo.
Thank you for watching. I hope you can like this video. Leave a thumbs up, and if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review Team. Bye-bye!